Napakasarap pong gumising sa umaga. Mag-alas 6 po ng umaga ngayon. Di ba? Tahimik at yung mga bata nagpapasok, marinig po yung ingay sa eskwelahan. Ka-relax po, no? Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinilangan Lakbay. Ayan. Renovation update po ngayon sa pinapagawa ko pong maliit na up and down. Hanggat wala pa po yung mga tatrabaho dito, pakikita ko po sa inyo. Naway safe po ang lahat. Ay, maraming salamat po sa Panginoon. Yung last vlog po natin about sa na-scam po sa bintana, ngayon naayos na po. Pamakin ko po saka po yung kasama niya po inaayos po dito. Tapos naayos na po itong balcon, di ba? Eh dyan na po sliding window saka doon sa taas para po mas paganda. Ganda po, di ba? Linis ang pagkakagawa. Iba po talaga pag nasa Pilipinas po kayo. Tingnan po natin sa taas kung ano na po itsura. Kasi hindi ko po napasok to kagabi. Kagabi naglilinis-linis sila. Sabi ko, tagalin nyo na lang yung mga kumibakal o sa sahig. Yan na natin. Ayan, medyo malinis. May mga plastic. Huwag lang yung bakal sa kakay kasi magagasgas po itong sahig. Itong lababo. Ayan. Mas magiging close up. O, di ba? Maganda po itong malalim po yung lababo. Naglalay dyan po nila. Sabi ko huwag silang masyadong maglagay po dito mga sharp edges o kailang maganda plastic para hindi po magasgasan. Tapos itong CR. Yan. May pinto na. Nga pa pala may pinto na. Kaya lang sa sobrang good service. Sobrang good. Ito yung natuwa lang. Hindi ko na sobrang good service sa CR. Alagyan din na ng susi dilak. Adiyo. Hindi susi. Pero okay po. Pero po sa loob. Tanggalin ko na yun. Dilak. Tapos ito yung pakikita ko po yung mga yung bintana. Wala na po yung mga ito po yung marka ng mga lagpas-lagpas. So nang ni-repair. Ito smooth. So ito pag may nagpintura po ng dingding, lilinisin na lang nila to. Ganda na po. Maayos, malinis. Tapos yung mga butas nung dati na walang butas at takip-klate, yung sinagad nila sa ilalim. Kaya nung umulan, lumabas po talaga agad yung tubig. Hindi po naipon dito nung nakaraan. Yan, wala pong mark na tubig. Tapos nga pala, nag-start na pong mag-install ng kuryente po dito. Start po muna ng kuryente bago magpintura para hindi po maburara. Primer pa lang po yung nakapahid po dito. Akit po muna tayo. Wala na po masyadong nakahara. Hindi ko lang kung sa kwarto kasi doon nilalagay nila yung tuntungan nila pag gumagawa sa balkon. Ito po, pinakita ko po dati, di ba? May lagpas-lagpas po. Silicone yan, nilinis po nila. Nice. Pamangkin ko po sa kayo. Bagong kumpanya. Tapos, yung silicone dito sa gilid. Yan, slide dito. Kula dyan din. Kasi dati wala. So sabi ko, kapag naipakakawindom mo dito, maglulumot dyan sa ito. Kaya, ganda pa na pagkakasilip ko, no? Ang linis. O, diba? Ayan po. Na-primer na po lahat ng dingding. Saka yung kesame, clear na po. Umaga pa lang yung hangin. Pasko na, malamig. Diba? Ganda din po sa kwarto. Na-primer na yung lahat ng pasimano. Pinturahan na lang po yan. At yung kesame. Ito natin. O, diba? Ito po yung dati na hindi mabuksan-buksan na bintana sa itong screen. Ngayon, smooth na smooth. Tapos, ang ganda pa po, inayos po nila yung mga silicone dito, yung mga bintana. Kaya napakaganda. Ito naman po tayo sa dali. O yan yung nasa taas. Ayan po. Lalagyan po yan ng gamit. Pero pwede rin gawing higaan. Diba? Laki po yan. Yung pang single bed. Lamig po dito. Ang double walling ko po, maring plywood. Kaya,
hindi mainit. Wag pong Hardiplex, nako, mainit po yun. Naman po tayo sa balcony na yan. Nakapasok din tayo dito. Natatakot po kasi ako dahil, di ba, nakinuhanan ko po, wala pa po itong support. Ngayon, pinadyan ko, ito lang po yung may cladding. Sinasabi niyo po mainit, di ba? So, hindi ko po pinaklading yung bahay ko. Ginamit ko po sa labas, Hardiplex. Tapos itong sa loob, marine plywood, so malamig sa loob. Pero ito sa balcon, maliit, small space lang naman. Ito-double wind din po yan ng marine plywood. Saka may air po ito, itong airflow. Siyempre may bintana po din sliding. Ayun po yung bakal po na yung butas po na yun. Hindi ko po patatakpan yun, may airflow. Kaya may pinto din po dito sa pagpunta sa balcon, parang ibon. Hindi po masok at kung anong mga insekto. Ay di ba po? Masarap po ng pakiramdam. Excuse me. Sad ko lang po itong upuan. Ayan. So, finish po dito yung double walling bukas. Tapos yung corner, meron po yung frame. Tatapusin po yan. Kaya makakasandal na po ako dito. Napakataas din po nitong bahay po na to. So, ito po yung peaceful place para po sa mga magulang ko. Para naman po sa lahat po ito. Yung mga magulang ko, syempre, tulog po yung sa malaking bahay. Pag daytime, nandito po sila. Ay, mga kapatid ko po. Kamangking ko. Taas. Diba? Tapos may bintana po dito yan sa kwarto. Para yung airflow. So, malamig po kasi. Malalaki po yung bintana pinagawa ko, hindi po yung maliliit. Siyempre, halimbawa, nagpa-cladding kayo. Ito hindi naman po cladding na... Cladding po ito, pero ang gamit ko po, marine plywood. Hardiplex. Sorry, Hardiplex. Pero kung, depende po sa inyo, pag magpapa-cladding po kayo ng mga ganito, parang yero style, lakayan po ninyo mga bintana po ninyo para po sa airflow. Tapos sa kesame po dapat may mga airflow po kayo. Pag saradong-sarado po kasi, kung may airflow, kung takot kayo sa mga ibon, nasa loob ng kwarto, lagyan po niyo yung screen para hindi pasokan ng insekto saka ng ibon. Siguro din niyo po siyempre naka-extend yung bubong sa labas. Tapos yung sa airflow sa loob. Pag yung airflow tapos nakamugan, hindi po maganda, siyempre babasa kayo sa loob. O, di ba? Yan. Ito po yung school. Lapit po sa school. Kaya tahimik po, tapos dito yan po yung gubat. Andali. Ikot po ulit tayo. Sarap po na pakiramdam. Dati hindi po ako makasandal dito. Ngayon halos maabot kayo ng mga sanga ng mangga. Yan o. Pwede na akong dumukwang. Di sa tuktok. Pag mga namunga, manunungkit. Tapos mumuni-muni dito. Magmamayaman. Selfie-selfie. Yan po. O. Ngayon, pwede na, yung gumagawa, pwede na siyang mahiga dito, may electric fan. Oo, di na kung saan-saan. Meron naman silang meron po dyan papag na mahal, pwede siya maglagay dito. Isa po kasi kapitbahay ko lang eh. Ayan po yung gubat. Itong chico, ang daing bunga. Kinakain nakakabag pag kumakain eh. Humahampas si dingding, kaya may ibang yung dingding may mancha. Ay rinig ko po sa gabi yung mga kakabag. Paniking maliliit. Yan dahil bunga na chico. Ayan po yung gubat. Tingin po tayo sa bintana para makita naman natin sa likod. Tapos ikot po tayo sa baba. Gusto po sa paglalakad ko po, siyempre makita po ninyo. Ito po, double po ito. Coating gagawin ko po dyan. Meron po dyan isang pinapahid na palang varnish, tapos may glossy na suporta kahit mainit malamig, hindi po basta-basta magagasgas. Yan, lamig ng hangin. Tapos dito makikita po natin, ay doon pala sa kwarto. Sa kwarto tayo. Ay dito na lang. Daling buksan to. Ako yung phone ko eh. Ito, dalawang bintana po palabas. Kita po natin ang view sa gubat. Sa kwarto maganda po yung view. Okay, di ba? Pag nandito po talaga kayo, marirelax kayo. Tapos ganyan ang makikita po ninyo, di ba? Ay, naka. Salamat po sa Panginoon. At ito pong bintana po na to eh. Naka.
talagang nadodoble po minsan ang gastos po ninyo. Hindi naman nadodoble yung gastos ko. Siguro yung binayad ko dito sa pagpagawa ng mga bintana sa ganito siguro 1/3 ang binayad ko sa para lang sa, excuse me, 1/3 binayad ko po sa pag-repair. O diba, baklas at balik po yun. Siyempre, hirap din pong baklasan kasi nakita ko sila po, diba, ganda ng pagkakalinis. Ba po tayo. Kaya pang magpapagawa po kayo, kailangan kayo po nasusunod sa design. Pero po, kung wala kayong alam sa materials, magtatanong kayo. Pero sa design, wag nyo pong isasacrifice po yung kung gusto po ninyo. Wag nyo pong susundin po yung mga gumagawa kung ano gusto nyo ng design. Dapat kayo po. Siyempre kayo nagpapagawa. Pero sa materials, magtanong-tanong kayo kung ano yung maganda, kung saan kayo makakamura. Pero wag nyo naman masyadong isasacrifice yung quality ng materials gagamitin sa bahay po ninyo. Siyempre kung may budget po kayo, po yung ibig sabihin. Ito po tayo. Nagwawalis po ako araw-araw. Dati ang daming kalat po dito. Kaya malinis na ako. Unti-unti ko po. Scaffolding kasi kinakabit. Nilalagyan na nila ng, kinakomplete na nila ng screw yung cladding. Ito po tayo. Dati po, nag-vlog po ako, yung bura-burara po. Ito hindi nalalagyan ng sealant. Kasi pasok na pasok po ngayon. Ayan meron po malinis, makinis. Tapos yung butas dito, kasi tapis-tapis. Pag ginawa po nung pamangkin ko sa kasama niya, sinagad po dito. Sa overflow po ito, kailangan po talaga tumutulo tubig. O ngayon, tumutulo na po yung tubig. Ayan. Lumalabas na po dito, inayos na nila. So, ayan, may silicone dito. Kaya tubig, hindi po nag-i-stay sa loob. O, di ba? Dinagdagan pa po nila ng isa rito saka doon. So well secured. Dito sa angle na ito, tignan po natin. Ayan po. Alagyan po yun ng kesame sa labas. Pero last na lang po yung pagbalik ko kasi gusto ko rin po mag-enjoy. Marami po kasing gagawin Pina-finish ko lang po yung pintura, yung balkon, yung kwarto. Itong loob, pipinturahan na lang po, tapos na Itong labas, pipinturahan na lang labas. Tsaka yung balkon na lang. Yan. Diba? Lamig dito. Sarap. Tapos ito po yung bintana na napakaraming ni-repair. Ito po yung nakalabas na sobra-sobra. Talagang paling pa po ito. Ngayon, inayos ng mga pamangkin ko sa kanya kasama niya. Ito po yung sobra nun dati. Ang laki. Ito lang po yung dapat dati po talagang putol-putol. Tapos ang daming butas. Kaya yung tubig pumapasok po dito. Ngayon hindi na po pinasok ng tubig. Kaya okay na okay. Dito papalagay po akong canopy extension parang dun sa laundry ko yun nandun. Dito paliguan po ni nanay para may privacy. Ito po yung huling gagawin bago sa kesame. Sa kesame, sa huli na lang po. Tingnan na po yun natin ang angulo dito. Sa mga nagtatanong kung magkano daw po yung budget ko rito, hindi ko po masasagot. Kasi pag nagpapagawa po ako, hindi na ako nagko-compute Basta nagdadala lang po ako enough budget. Tapos, yun po. Ito, nagtatanong, kuya, naulan laging pinto mo. Palaging bubong po, magkaklading. Canopy, mag-canopy pala. Ano ba sinabi ko na cladding? Canopy yung takip po dito. Tapos yung cladding sa balkon. Ganda. Kita ko po ulit sa inyo yung iba namang angulo. Ito po, kaya ganito itong daanan kay nanay sa wheelchair. Inisip ko po kasi yung safety din, yung usability. Hindi lang po yung maganda design. Kailangan titignan nyo po, makakilos ba kayo lahat? Okay ba sa hindi makakilos, sa matatanda, sa disabled? Yan po, diba? Sa angulo naman tayo dito. Yan natin dito. Yan. Ang ganda po ng pagkakabit po ng kalahading sa taas. Dark gray. Ang gagawin ko po kayo dito, light gray, gray,
white para malinis pong tingnan. Saka hindi po ako magpapamix. Ay nga po pala, sa pintura mas maganda po wag kayong magpapamix, kasi pag nagasgas ang pintura, malaki ang gasgas, nako, tapos hindi ipipinturahan nyo, hindi iba yung timpla, ibang iba po kulay. So para po sa akin kapag may nabili po kayong gray, yun po yung kulay talaga nun na nasa lata. So kung may magasgas man, papahiran nyo lang po, di ba? So pantay na pantay yung kulay, hindi po kayo gagas na timpla-timpla. Ayun po yung suggestion ko lang. Nasa inyo naman po kung ano po yung gusto po ninyong gawin. Tapos ito pong cladding, halimbawa nagasgas po yan, mas maganda po sa cladding spray po ninyo, mas makakatipid kayo. Kasi pag pinahid-pahid po yan, ako matagal. Pag spray, tidy looking. Saka bago nyo po pinturahan ng cladding na ganyan, punasan nyo lang po ng basahang tuyo, wag po basa. Kasi hindi naman po nagpuputik yan, alikabok lang. Pero kung may mga tae ng ibon, tsaka ng iba pa, basahin nyo, hintayin nyo matuyo bago kayo magpintura. Ayun po. Lalo na po pag na-finish po itong harap, na-imagine nyo na po, di ba? Alam nyo naman po ako, ayoko po ng burarang gawa. Para sa mga gumagawa din po yun. Saka, alam po nila akong makisama. Binibigyan ko po silang tiwala. Alam mo ngayon, hindi pa ako magmamarunong sa ginagawa nila. Pagkatapos yung gawa, titingnan ko, saka doon po ako mag-comment. Pero maayos. Di ba po? So eto, itong bahay ko, hindi ko po alam kung mapapapintura ko. Kasi marami pang gagawin dito. Baka, sana mapintura ko before end of this month. Ito, kasi balak po talagang ipapintura na. Para masuportahan. Ito po, talagang nilulumot po pag umuulan. Lalo na po pag sementadong ganyan, kahit saan pong sulok ng Pilipinas, lalo na lagi akong wala, talagang lulumot na po yung pag umuulan. Mga kapatid ko, busy rin po sa trabaho. Ate ko po, pag nandito, talagang naglilinis po siya sa loob. Wala na po siyang time na, minsan nagdadamo po yan ng buong bakuran. Nakita ko po sa CCTV. Wala na siyang time dito. Marami rin pong ginagawa po yung kapatid ko rin pong bunso. May trabaho, alis sa umaga. Tapos uwi na po, medyo gabi na. Yan po. So medyo clear po ngayon dahil nabawasan na po yung mga basura dito, yung mga gamit. Hindi ko po siyempre muna pakita pag mumakao dahil lubon-lubon na ako. Ayan po, konting-konti na lang po. So pag natapos po yung balkon, maglalagay po sila ng suporta na pose sa ilalim kasi gusto ko may sabitan ng mga halaman. Yun po. Para suporta na rin na sa balkon. May suporta na po sa, pero gusto kong mas matibay. At maglalagay din po ako dyan ng sabitan ng halaman. Tapos eto na lang yung canopy dito. Tapos na po yun. Saka na lang po yung kesamik. So ibig sabihin tapos na lahat. Isipin ko na lang yung canopy kasi nagtatrial and error po ako ngayon na kung lalagyan ng canopy pa yung mga bintana. Pero maraming suggest lang dyan. Kasi na-seal naman po yung bintana ng proper. Tingnan ko po sa pagbalik ko. O kahit hindi ko pagbalik, tatanungin ko po yung mga kapatid ko ano na nangyari. Tumutulo pa ba sa loob sa susunod na tagulan. Kasi nung wala na pong pumasok sa loob talagang maganda po yung pagkakaano. Yung sealant. Doon yung silicone sa gilid ng mga bintana. Hindi po ganda ng kulay. Yun po mga kabayan sa ngayon. At sa nagtatanong ng budget, hindi ko po talaga alam. Siguro, siyempre, pag tinanong po ninyo, magugulat po kayo sa budget po ng ganito dahil napakamahal po ng materials. Dahil ito po, bato, bakal, tapos puro bakal po yung framing po niyan. Pamahal po talaga ako doon. Lalo pa ngayon, magmamahal ng bakal dahil magtatag-araw na. Kaya sinusulit ko po hindi pa nagmamahal. Tapos ko na yung balkon, mapapintura yung labas, may kuryente na. Ayun po yung pinaka-importante. Kahit saka na lang yung bintana. Basta importante rin yung sa likod, suportahan po yung pinto sa likod. Magpapalagay po ko ng canopy po doon. Ayun po mga kabayan, di ba? Pag na-landscape na po yan, at tapos na po ito. Ako. Siguro, yung total finishing po nito, pati bakuran at pintura po nito, latest po next year.
Pero siguro this year, baka ito po, pintura bago po pakisabi po itong up and down. Paano po mga kabayan? Ayun po, sana nakatulong po yung mga tips ko po sa inyo. Lalo na po sa pagbili ng materyales. Tatanungin nyo po kung pakyaw o arawan ba maganda. Ako para po sa akin, bilang nagpapagawa po dito pag nasa Pilipinas po kayo at wala naman kayo masyadong lakad. Ako simple tao lang naman ako dito. Nandito ako sa bahay, masaya po ako sa bakuran. Mga minsan lang. Saka may tiwala na po ako sa gumagawa. Para po sa akin araw po, makikita po ninyo. Lalo na po katabi ng bahay po ninyo. Siyempre nakikita nyo po yung gagawin, medyo may siyempre may intimidation, pero bigyan nyo po yun. Tapos huwag nyo po sila laging binabantayan kasi mas maganda yung gumagawa sila, nakapag-concentrate sila sa ginagawa po nila. Kasi kung nakatutok yung mata ninyo, mahirapan po sila kumilos na maayos. Ganun po, bigyan nyo pong tiwala yung mga gumagawa. Kaya bigyanin po ninyo kasi yun po yung magiging tools para mas ayusin nila yung trabaho nila at yun mas maganda. Kasi nung ginawa po yung bintana, nung nirep yung maayos, wala po ako dito. Nung kinabit po yung pintana, dito hindi pa sinisilikon. Pero wala po ako dito nagsilikon. Ako po kasi siyempre, bawat materyales, bawat detalye, maingat po ako. Lalo na sa larangan po ng trabaho ko, nasa safety po ako, quality control, usability, functionality, safety. Kaya pagdating sa bahay na mga ganyan, hindi man po ako, wala lang po akong alam sa certain sa mga sukat na tama, pero sa design, functionality, safety, and usability, hindi lang maganda yung design, pero yung pagkilos ng mga tao, alam ko po. Hindi ko po sinasabing alam ko lahat. Ibig sabihin, base sa trabaho ko po. Yan po mga kabayan. Yan po muna, at itong bukas mga kahoy, sisibakin ko na po yan. At titila rin para yung baka ano pa mga tumirang mga hayop dyan, kiklear ko na rin po yan. At least habang gumagawa dito natapos, clear na rin po itong aking bakuran. Saka itong lutuan, ayusin ko na po, ayun na po yung mga isabang nasibak na kahoy, nakalat po dyan, ayan po. Inayos po yun naman gumagawa habang naghihintay ng delivery. Sabi nila, para hindi sayang, ito po yung kagandahan, sabi nila, kuya, sayang naghihintay ka ng delivery, parang nahiya sila. Siyempre hindi naman masasabi na nabayaran mo kami para hindi masayang yung oras. Sabi nila, siba kami ng kahoy, magwalis, di ba? Yun po yung gagawin, hindi lang, wala pa yung materials, saka lang tayo babalik. Parang hindi naman namin kasalanan. Ganun po yun yan yung pong pakikisama yung gumagawa. Naglinis po sila sa bakuran, nagwalis, tinanggal po yung mga dumi, nagsibak na kahoy, inayos po yung mga nakilera pong kahoy na pinakita ko na sila po nag-ayos po nun. Di ba? Sinusulit po nila yung, hindi lang yung binibigay po ni Selvi, hindi, nakikisama kayo ng maayos sa kanila. Sa akin nakaibigan ko po sila. Sa kanila nire-recommenda ko po sila sa mga ibang tao. Ayan po mga kabayan, hanggang dyan po muna. At sobrang excited na po ako. By next week, okay na po yung balkon. Siguro pati yung pintura sa loob at yung poste dito sa harap. So baka next week, baka dito na po sila sa labas nagpipintura. Huwag naman po sanang umulan. Paano po? Maraming salamat na po sa inyong oras na ilan sa Pinilakan Lakbay. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless. Ingat po lagi. Magandang araw. Laban lang!